Pagpalang gabi po sa bawat isa dito sa ating Diyos na buhay. Sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version na makikita po sa John chapter 5 verse 1 hanggang verse 37. At sinasabi po dito sa verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Verse 2, sa Jerusalem nga ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreyo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 partiko. Verse 3, na sa mga ito ay nanghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Verse 5, at naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Verse 6, na makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Verse 7, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke pagkalawkaw sa tubig, datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 9, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Verse at nooy ngay araw ng Sabat. Verse 10, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Verse 11, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 12, tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi na buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Verse 13, ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhas ay may isang karamihan sa dakong yaon. Verse 14, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Verse 15, umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang nagpagaling sa kanya. Ang sa kanya'y nagpagaling. Verse 16, at dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Verse 17, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Verse 18, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinisira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Verse 19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak na gayon ding paraan. Verse 20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na sa kanya'y ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipaghilalas. In verse 21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay,
gayon din naman ang binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Verse 22, sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong pagkahatol. Verse 23, upang papurihan ng lahat ng anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa ama, ang hindi nagpapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa ama na sa kanya'y nagsugo. Verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Verse 25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Verse 26, sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Verse 27, binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Verse 28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Verse 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Verse 30, hindi ako ang makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Verse 31, kung ako'y nagpatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Verse 32, iba ang nagpapatotoo sa akin, at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Verse 33, kayo'y nangagsusugo sa kayuan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Verse 34, datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. Verse 35, siya ang ilawang nagningas at lumiliwanag at iniibig ninyong kayo'y mga katuwang sumandali sa kanyang liwanag. Verse 36, datapwat ang aking pagpatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ay aking Ama upang ganapin. Ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Verse 37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Verse 38, kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo nagsisampalataya sa kanyang sinugo. Verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Verse 40, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Verse 41, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao,
Verse 42, datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Verse 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Verse 44, paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Verse 45, huwag ninyong isipin ako ang inyong magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Verse 46, sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. And last verse po, verse 47, ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga usulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. And God bless everyone.